Back-to-back wins for OKC para mag-lead sa series na 3-2, one win away for championship. Playoff career low kay Haliburton sa Game 5, sinamahan pa ng calf injury. Dynamic duo ng OKC, Alexander and Williams combined for 71 points. Tara, breakdown natin ang larong ito. Wait, gusto mo ba ng cup or t-shirt giveaways? Subscribe ka lang at follow ka sa ibang social media platforms natin. Mag-comment ka na din para mapansin kita. Ibibigay natin to kapag na-reach natin ang 500 subscribers sa YT, 1K followers sa TikTok at sa Facebook. Pagpasok ng first quarter, beast mode agad ang Twin Tower ng OKC. First blood dunk for Hartenstein para sa unang puntos ng OKC. Sinabayan pa yan ang tough finish ni Holmgren sa kanyang malang hook shot na layup. Di pa tapos, agad din siyang nagpakawala ng 3 points. First quarter god talagang itong si Chet. Sinagot naman ni Nesmith ang tres ni Holmgren. Under 7 minutes, lamang ng 7 points ang OKC at na-technical pa nga si Coach Carlisle. Dahil hindi nagustuhan yung no-call foul kay Nembhard. Even commentator dapat foul nga talaga ito. Lumipad agad si Caruso para sa 2-point layup para mag-early 10 points ang kalamangan ng OKC. Sumagot naman si Turner para i-stop ang momentum. 6 minutes pa lang sa first quarter, 5 turnover na agad for Pacers. Grabe ang depensahan ng OKC. Last 2 minutes sa first quarter, naglamang na ang OKC ng 12 points sa tres ni Wallace at sinundan pa niya ulit ito for back-to-back threes. Pagdating sa second quarter, agad naman nag-init si Wiggins sa kanyang 2-3 points. Grabing bench players ng OKC ang lalim. Binababa na ng Pacers ang kalamangan pero masyadong agresibo si Williams para makuha ang 5 straight points. Tumulong na din si Alexander kaya mas lalong lumobo ang kanilang kalamangan. Under 2 minutes ng second quarter, tambak na ang Pacers ng 16 points. Hindi makapuntos ang Pacers dahil sa depensa ni Holmgren. Hirap na hirap sila sa paint dahil sa mamang ito at nakaambag din siya sa opensa. Patapos ng first half, scoreless pa din si Haliburton at nasa bench na lang siya. 18 points na ang lamang ng OKC at binaba naman ito ni Nesmith sa kanyang 3-point play. Combined for 29 points nga sina Williams at Alexander sa first half, samantalang si Siakam at Haliburton ay 10 points lamang. Pagpasok ng second half, umuulan ng tres mula kila Nesmith, Lu Dort at pati na rin si Turner na kisama na. Under 6 minutes, 12 points pa rin ang hinahabol ng Pacers. McConnell show na naman this third quarter. Binaba niya ang kalamangan sa 7 points sa kanyang turnaround layup. Mainit nga si McConnell, umambag na din siya ng long 2 points at napasigaw pa nga na you have to guard me. Last minute ng third quarter, nagmalakobi na si Alexander para ibalik sa 9 points ang kalamangan. Di pa rin tapos si McConnell sa kanyang 3-point play sa kanyang jump shot. Matatapos na ang third quarter, nakabawi si Williams sa kanyang tough jump shot. Grabe, kahit anong bato na lang pumapasok. Natapos ang third quarter sa score na 87-79. Pagpasok sa fourth quarter, kumakambak mode na ang Pacers. Siakam agresibo inside and outside offense. Tres sa panimula sa fourth quarter. 23 points na nga siya sa early ng fourth at bumaba na sa dalawa ang kalamangan ng OKC. 95-93 in the last 8 minutes. Di na hinayaan ng OKC na maglamang ang Pacers, nagiinit na si Williams sa fourth quarter. 5 straight points sa kanya, isang malupit na tres at isang fast break points. 193. 3 straight na 25 points na nga ang ginawa niya this finals at nakuha niya ang playoff career high niya this game 5. Last 5 minutes, hirap na ang Pacers para idikit ang score. Turnover after turnover sila in the final minutes. Caruso nagdadive na nga to steal the ball at madaling nako-convert ito into points. 4 minutes in the game, unstoppable na sa outside shooting ang OKC. 15-point leads na para sa kanila, mukhang di ramdam ang comeback sa fourth quarter for Pacers. At the end, panalo ang OKC sa score na 120-109. Haliburton no field goal this game 5, napatulala na lang siya sa nangyayari. Jay Williams, big 40 points this game 5 para makuha nila ang 3-2 score sa series na to. Balik Pacers nga ang home court sa game 6. Ang tanong, ano ang gagawin ng Pacers para madala sa game 7 ang series na to? Palagay mo, may game 7 pa ba? Thank you for watching. God bless.